Okay, may nakalagay po sa Biblia na yung mga nangyari nung araw nangyayari ulit ngayon. Di po ba? Nangyari noon, nangyayari ulit ngayon. Way back in 1877, a very strange and yet so scary happening, no, ay naranasan ng mundo. Ito po yung heat wave na yung heat index ay umabot po ng sobrang taas. Dami pong namatay dati, no? Nung sa drought na ito, way back in 1877. Ngayon, tinatawag na itong the Godzilla El Nino. Yung iba naman, Super El Nino. Dati El Nino. While growing in the 90s, ako'y bata pang maliit. Ano ba yung Nino na yan? Ako El Nino. Kala ko nga Santo Niño eh. Sa totoo lang, oh, dahil mas pamilyar tayo sa Santo Niño nung araw. Dahil marami tayong nakikita mga nagpo-procession dito ng Santo Niño. Nakaka-adapt din naman ako. Pero El Nino, it refers pala sa weather. Kapag ka itong init ay sumobra, ito pong dagat na ito ay magpro-produce po ng mga malalaking bagyo. Yun po nakakatakot. Dalawa pong pwede mong pangambahan. Yung magkaroon ng heat wave, then it affects your body. It will affect your health. That's why, pag nagkaroon ng heat wave, dapat laging hilamos ng hilamos, ligo ng ligo. Yan ang sabi po nila. If possible, baka bili kayo ng aircon, magpagawa. No? Dahil itong taon daw pong ito pong Super El Nino, inaasahan po nitong darating na July hanggang December. So, may katagalan po yan mga kaibigan at mga kapatid ko sa Panginoon. Pero, may sasabihin po ako sa inyo, kung Kristiyano ka, hindi mo katatakutan ng mga ito eh. Hindi po ba? Meron tayong something na sa gitna ng mga ito, we can have our peace. Alam niyo, paborito ko pong verse sa Bible yung, my peace I give unto you. My peace I leave unto you, not as the world gives, but my peace I give unto you. Ibig sabihin, peace ni Kristo. Ang kapayapaan ng Panginoong Jesus, ang aking kapayapaan. Ang mga pangako ng Panginoong Jesus, ang aking pinanghahawakan. Ang ating dapat panghawakan. Madami pong mga nangyayari ngayon sa mundo na very strange. Especially ngayon 2026, abay, hindi pa tapos ang Mayo. Pero matatapos na po ang June. Isa pa pong hindi napapansin dito na parang kakaiba ay ang sobrang bilis ng panahon. Hindi niyo ba napansin? Why? Why the earth evolves or moves too fast right now? Mabilis na rin po noon, mga way back something like 2000s and something. Because I remember during our high school days ng araw, ang bilis naman ng panahon, biyernes na naman, mga ganun-ganun kami. Mas mabilis po ngayon. Sobra ngayon, as in talagang yung escalating factor ng mga bagay-bagay, lahat, ang dami mong pwedeng tignan ngayong 2026. Pwede mong isulat sa isang notebook yan, napupuno agad eh. Mayo pa lang ha, yung mga nangyari. Kasama na po yung mga nangyayari sa politiko dyan. Yung mga nangyayari sa mga UFO. No? Yung mga nangyayari, yung cashless society. Especially po ito, hindi nyo tatanggalin to sa listahan nyo. Itong one world religion. Ito ang pathway sa Antikristo. Sa lahat ng ito ang pinaka-pathway niya, itong one world religion. Kasi isipin mo nga naman, kapag ka ang buong mundo ay nakaset na ang mind, may isang relihiyon, may isang gobyerno, may isa lang paniniwala, abay lalabas siya sapagkat ang bilis na ng kontrol niya dyan. Mga gadgets and all that we are using right now, mas maha-high-tech pa during that time. No? At, wow. Hindi balin natin problema yung wala na tayo dito. Alam niyo, panalangin ko lang po ngayon, sana wag naman po mag-escalate itong Super El Nino dahil marami pong pwedeng matamaan dito. Ayoko po magbanggit ng maraming pwedeng mamatay. While siguro pwede, pero syempre hindi naman natin claim yan eh. Mabuting bagay pa rin ang iisipin mo. Don't be too negative. We have a big God na nagmamahal sa atin.
Huwag tayong umakting o umasta na parang walang Diyos na mapagmahal at ang Diyos na yan ay tatay natin. No? Ang tatay natin sa earthly, alam nyo nung namatay ang daddy namin, the only consolation I have was this. And up to now is this. Was doon, is pa rin. This is the consolation. God the Father is my real Father. Yung earthly Father natin, ibinigay ni God the Father para alagaan tayo, no? Para turuan tayo tungkol kay Jesus, sa pag-ibig ni Jesus sa atin. Pero, kasi nung namatay po ang daddy namin COVID season, hindi namin naranasan our dad na nabigyan ng tamang serbisyo. Alam niyo po ba nung namatay ang daddy namin, bawal po. Ito parang pandemic talaga. Itong nangyayari ngayon, parang higit pa sa pandemic kasi super El Nino, di ba? Pero nung pandemic, mahirap na. Bawal pong magmarcha, bawal maglibing. Kasi yung dati, Delta virus, yung Delta dati, makapangyarihan po siyang na parang makapanghawa. Ang bilis makapanghawa. Yung doktor na tumitingin sa daddy ko, namatay din po dahil po sa Delta. At nagkaroon ng fear dito sa mga kapitbahay namin dahil parang nauubos na yung mga ibang mga tao dito during that time. Kaya nung namatay po ang daddy namin, malungkot kami. Hindi po kami nakapagmarcha para dalhin sana sa isang lugar, mabigyan ng necrological service. Hindi po nangyari yun. Okay? At nagkaroon lang po ng viewing para sa amin lang pong family. Ang bilis lang po. At kailangan siya agad ilibing. Ang usapan, kailangan before 7 a.m. na ilibing ng daddy namin dahil during that time, napakalupit po talaga ng security. Ganun po, naalala namin yon. Inilibing po siya agad. Pero habang yung bangkay po niya ibinababa, alam niyo, sabi namin ng kapatid ko, ang daddy namin sa earth, wala na. Pero meron kaming totoong daddy, si God the Father, ang Diyos Ama. Ang God the Father, ang tunay naming Ama. Ang God the Father, ang tunay naming Daddy. Yun lang ang consolation namin. At ang pag-ibig ni Jesus sa amin. Kaya, anong pagkakaiba noon sa ngayon? Merong kinatatakutang super El Nino, hindi pa nga nangyayari. Pero, ito naman po, binabahagi nila yung tungkol sa super El Nino ito para makapaghanda po tayo. Kasi I believe, when it comes to health, ito pong pinakamalaking paghahanda natin si Super El Nino. At ang malungkot po nito yung mga grids, no? Yung mga grid. At parang magi-strike na naman daw po mga brownouts during that time. And it's so sad. Look at that. But sabi nga ni Jesus, no? I am giving you my peace. I give you my peace not as the world gives. So, ibig sabihin pala ang mundo may binibigay din. Opo, meron din binibigay ang mundo. Pero medyo ang totoo po niyan, ang binibigay ng mundo, peke. Fake peace. Hindi katulad nung kay Jesus. Tunayaan. Hindi yan peke. Kaya nga po, yun lang pong gusto kong sabihin ngayon pa lang, itong vlog na ito naway makatulong. Kasi hindi lang po naman yung init sa katawan na tinatawag nga yung heat index, no? Kaya pag may ganun po, inom na kayo ng tubig. Ang problema po dito po sa ganitong Super El Nino, since ang dagat po ay mag-produce siyempre sa sobrang init na nakukuha nitong sa sobrang init ng panahon, itong dagat po yung mga napupunta dyan na init, makakapag-produce ng malalakas na bagyo. Isa pa po yan. Ang dami. Kaya bilang Kristiyano, kaya nga look unto Jesus only. Focus on Jesus. Kasi talagang, alam nyo, ang mga tao, when it comes sa security ng kanilang buhay, health and all that, you know what? Talagang magpapanik po talaga mga yan. Kristiyano kay hindi Kristiyano. Pero maganda, lamang tayo mga Kristiyano, alam natin kung sa kanino tayo titingin, alam natin kung anong gagawin natin, humawak tayo ng Bible, magbasa tayo ng mga pangako ng Diyos. Because I believe in the Bible from Genesis to Revelation, we can see Jesus in every pages of the Scripture. No? Ayan po, pinag-aralan namin kay Joseph Prince nung kami nag-seminar sa kanya, nung pumunta kami ng Singapore.
we can see Jesus in every scripture, especially doon sa mga promises, doon we can claim it, no? At i-claim mo siya hindi para mangyari sa'yo. Claim mo kasi, yun ang pangako niya sa'yo eh. Lord, pangako mo to. Hindi mo kami pababayaan ni iiwan. Mahal mo kami, Panginoon. Sa gitna ng lahat ng ito, no? Diba? Sabi niya, I am with you always, even unto the end of the world. Sunod-sunod na po yan. Panalangin ko nga, Lord, how about, suggestion lang naman, Lord, ako kanina. Habang wala pa naman yan i-rapture mo na kaya kami. Alam ni Lord ang gagawin niya. Alam niya, you don't have to. Lambing ko lang naman sa Panginoon niya, but He knows what to do. Gabi na po, 10:00 na. So, huwag tayong matatakot kasi ang dami pong nababalita ngayon kung ano pong. Totoo naman po, hindi naman po fake news dahil tungkol po sa calamity, tungkol sa politics, tungkol sa aliens, sa UFO. Itong 2026 lang po nangyari yan, ha? Sobra. At, yung nakaraang taon, medyo fake pa yon kasi naghula na magra-rapture daw, hindi naman nangyari. Kaya alam niyo, sabi ko nga dati, may nagsabi kasi pagkatapos nung hindi natuloy, yung pumalsipika yung prophecy yon, may lumabas na naman. 2026 will be a harder year, a more harder year. Ito na naman sila, hindi tumitikil ka ako. Totoo pala. Pagpasok pa lang po ng January, natatandaan nyo, yung Venezuelan, di ba? Parang nagkaroon sila ng problema sa Amerika. Umpisa pa lang po yun. Tapos yung sa Iran, pinakamalaking po talaga yung Iran. Babantayan natin ang Iran, mga kaibigan ko. Ngayon kasama na po ang Russia, hindi po natin alam what will happen. No? At ang China po ngayon, involved na rin po, pag hindi ako nagkakamali. Kasi ang ship ngayon ng usapan napunta dito sa Super El Nino kasi may kinalaman po sa bawat tao to. No? Kaya ito ngayon ang pinag-uusapan ngayon sa buong social media, itong sobrang init na pwedeng tamasahin ng mga tao this coming 2026. But again, sasabihin ko, sabi ni Jesus, my peace I give unto you, not as the world gives. So meron tayong kapayapaan na tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan ni Jesus. Huwag matakot, maging kumpiyansa. Jesus is our confidence. God bless.